5 lang po ang bumoto ng hindi pabor upang ipasuspende si Congressman Kiko Barsaga for 60 days dahil po sa kanyang hindi kanais-nais daw unparliamentary na mga actuations at mga ginagawa sa loob ng House of Representatives na nakakahiya daw para sa imahe o integridad ng House of Representatives. Wow. Napaka-ipokrito nitong mga bumoto ng kanilang disiplinahin si Congressman Kiko Barsaga sa kunwari ay hindi maayos, hindi matuwid at questionable na uri daw ng mga actuations ni Congressman Kiko Barsaga, pero tahimik ang House of Representatives sa pagnanakaw, pandarambong at pangungurakot na kinasasangkutan ng mga leaders at pamunuan nila, kagaya ni Martin Romualdez na binubulgar ni Ginoong Saldico na nasasangkot sa pinakamalaking arkitekto ng pagnanakaw at pandarambong, kasabwat si Marcos Jr. na presidente ng Pilipinas. Tahimik sila, itong House of Representatives. Tahimik din po sila hinggil dito sa mga flood control projects at insertions na kinasasangkutan ng mga kabaro at kabalahibo nila, kagaya nitong Congressman Edwin Garjola na ibinubulgar ni Congressman Leandro Liveste na nai-involve sa pagbibenta ng mga projects, pinagkakakitaan niya, kasabwat ang kanyang ninong yata sa kasal na si dating Kulukoy DPWH Secretary Manny Bunuan. O bakit hindi ito ang naging topic ng kanilang ethics investigation and disciplinary action? Itong mga nasasangkot like Martin Romualdez, ang asawa niya na si Yeda, kahit hindi na qualified, pinaikutan ni Martin Romualdez para makaupo ulit bilang party list, no? Ginawa niyang number 4 o number 5 nominee dahil tapos ng term, 9 years na nag-congresswoman sa tingog ng mga baldog party list. Itong mangungurakot na party list nila, pinaresign nila yung number 2 or number 3 para umakyat si Yeda Romualdez, ang anak ni Martin Romualdez. Nandyan din sa Kongreso si Sandro Marcos, isa sa may pinakamaraming insertions. Kaya kabulastugan at katarantaduhan, isang malaking kalokohan po itong ginawang pagpapasuspinde kay Congressman Kiko Barsaga.